and House Assistant Majority Leader Isabel Maria J. Zamora of San Juan, House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor of Iloilo, House Assistant Minority Leader Jose Manuel Shell I. Jokno, Nandyan si Jokno. former Justice Secretary and former Senator, Laila turn Lima. House Senior Deputy Minority Leader Leila M. De Lima of Mamayang Liberal Party List, Pause muna natin mga idol. Magandang araw sa lahat mga idol. Welcome back sa mga Duterte Sulid. Ito mga idol naghahanda na talaga itong mga taga-house regarding dito sa impeachment ni Inday Sara. Mga idol, bigyan natin ng maliit na tawag nito. Kasi tayo, naguguluhan din, kahit noon ako, naguguluhan ako. Ano ibig sabihin ng impeachment talaga mga idol? Itong nangyayari kay Inday. Kasi ito ang mangyayari talaga dyan mga idol, parang korte ang Senado. Punta ka ng korte, itong taga-house, yan sila Laila de Lima, sila Jokno, sino pa bang nandyan, mga bagong mukha, yan sila itong mga nag-aakusa at naghain laban kay Inday Sara. Kumbaga, 'di ba, dinala nila yung sampa, dinala nila doon sa Senado, 'di ba? Nagbotohan sila doon. Ganun ang nangyari, 'di ba? Ngayon, ang Senado naman, sila ang magiging korte. Sila itong mga senador ang magiging judge diyan, mga idol. Buti na lang talaga itong dalawa na nasa baba ni Inday Sara, ito si Senate President ang bago at si Vicente Soto. Buti na lang talaga pinalitan agad nila. Buti na lang talaga mga idol. Kasi mas karapat-dapat dyan ito si SP ngayon, ito si Alan Cayetano. Dito natin makikita, mas malawak ang kaalaman pagdating dyan sa trial ng mga ganyan. Alam naman natin lahat yan kasi abogado talaga yan. 'Di ba? Kasi dyan sa house, alam naman natin yan lahat dyan, gagawa sila ng paraan talaga dyan na si Inday Sara ay mapaalis sa pwesto. Huwag ka mga idol. Mamaya, i-explain natin para sa akin sa opinion ko. Basta. Ngayon, tuloy muna natin to. Panoorin natin to. Tara, let's go! well, of course, House Deputy Minority Leader Kaka J. Bagao of Dinagat Island, who is currently in her district. House Committee of Dangerous Drugs Chairman Jonathan Kit Flores of Bukidnon. Bukidnon? Taga Bukidnon pala dyan. House Committee on Public Information Chairman Lordan G. Suwan of Cagayan de Oro City. And House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Archua of Manila. Nako po, isa rin ito si Chua. Nandyan na naman si Chua. Talagang kontra talaga kay Inday yan. Itong mga na yan, manda talaga kayo pagdating ng araw. Pag pasalamat kayo, wala pang 2028 mga kayo. Ay, nako po. To formally start the press briefing, may we now hear first the opening remarks of lead prosecutor Ayan mga idol, murag kasama yata ito si Ridon. Nandiyan si Ridon, no? Katabi ni Chua. Yung katabi ni Kulot, mukhang nasa gitna yata. Ay, itong Kulot din na bago. Maraming bago dyan mga idol, itong taga-house. Yan, maraming bago dyan. Hindi nagsalita si Percy at saka ito si Kulot eh. Sino yun? Saldico. Ay, maraming bago sa kanila, kaya maganda to, kaabang-abang to. Maraming mga magagandang mangyayari dyan mga idol. Abangan natin to. Duterte si Inday pa, handang-handa na yan. Tuloy natin. Chairperson Jinky Luisto. Ma'am, you may proceed po. Thank you. Good afternoon, everyone. Our first appearance as members of the prosecution panel of the House of Representatives. We would like to update our beloved countrymen that the panel of prosecutors are ready
to appear before the impeachment court. As we have Grabe. witnessed yesterday, the impeachment court already convened, and we commend the action of the Senate of the Philippines for responding to the mandate of the Constitution. Nevertheless, let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith. We therefore look forward that after the pre-trial, we will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence, and consequently to the judgment. By judgment, it's only either acquittal or conviction. Grabe mga idol, no? Akala mo sila itong mga tawag nito? Kaya siguro itong mga malalakas ang loob nito mga idol. Siyempre, alam nila na meron din silang pambato nila kay Inday Sara. Ito hindi man nila matanggal si Inday Sara o ma-impeach. Ano na rin to sa kanila kumbaga point sa kanila kasi mabahiran lang ng kasalanan, may kasalanan ka Inday Sara, ganun. Siyempre ang tiwala ng tao, hindi naman lahat ng mga taong bayan ay talagang, siyempre marami pa rin dito parang magkakaroon ng thinking, totoo siguro to, ganun, di ba? Ngayon, dito natin abangan mga idol. Sa side nila yun paano pag si Inday Sara at itong mga ebidensya nila at 'di ba alam naman natin dati 'di ba ang lakas ng loob ni Inday na pumunta mag-isa. Lahat ng allegation nila. Sinagot naman ni Inday, may taga-kuha doon na nag-audit na 'di ba? Talagang tinuruan pa sila ni Inday Sara. Ganito ang mangyayari. Diyan kasi impeachment 'yan. Marami talagang kaabang-abang 'to. Ito ay pinaghahandaan na yan ng mga Duterte. 100%. Lahat yan babaliktad. Lahat ng ebidensya nila. Kasi dito mga idol hindi rin tayo basta-basta lang magsalita or mag-ano ng mga ebidensya dyan. Kasi sa korte, dyan sa Senado, magkakaroon pa rin yan ng guilty or not guilty. Di ba? Mga ganun mga senador. Kasi meron silang tinatawag dyan na Senate rules. Kung itong mga motion, itong mga question, mga ganun, objection, mag-ganon yan din sila kasi nasa korte ka. Ganun, maraming mga procedure dyan na kailangang sundin. Paano siya gamitin. Kaya ako, pabor talaga ako dito na pinalitan ito si Soto, mga idol. Kasi hindi niya pa yan naranasan. At saka hindi yan abogado. Kaya buti na lang talaga si Alan ang naging Senate President at hindi napalitan. Alam niya paano, lalong-lalo na yung taga-house, halos lahat din dyan, mga abogado. Diba? Kaya maraming bago dyan na kinuha nila ngayon. Kumuha sila ng mga karanasan na pagdating dyan sa mga impeachment o yung mga procedure at saka yung mga rules. Rules sa Senate rules. Iba yung rules ng mga sa korte-korte. Yan, impeachment kasi yan. Senate rules, ang maraming Senate rules na dyan, itong sinasabing Senate rules ay itong mga motion, objection, at saka itong mga, di ba, ganon? Question. Ngayon, mga idol, ganito ang mangyayari dyan. Si Inday Sara, gustong-gusto na niya nang linisin ang pangalan niya. Abangan natin to. 'Di ba? Bago tayo magkwento diyan, panoorin natin 'tong salaysay ni Alan Cayetano mga idol. Ito ay kuha ni Jessica Soho na interview si Senate President Alan Cayetano mga idol. Panoorin natin at pakinggan ng mabuti kung ano yung sinasabi niya. Tara. What happened? Bakit as is, status quo? What do you think happened? Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me
na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who called? Who? Alam naman who ng lahat. lobbied? Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na Diyan talaga sa impeachment na yan, mga idol. Maraming pressure dyan. Para sa akin lalo-lalo na sa side dyan sa pagiging Senate President, kay Alan. Sa kanya nakatutok kasi siya yung mataas na judge eh. Oo, di ba? Marami mga idol. Kaya, wait see. 2 weeks pa bago mag-start. Naghahanda pa lang sila lahat. message, we're here to collaborate. So the executive, wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao eh. Talagang nawawalan na ng trabaho. Tama. I don't Kasi, ito sabi niya kasi nagugutom na. Parang, ang impeachment kasi mga idol, malaki rin ang epekto sa ating mga ekonomiya. Lalong-lalo na itong pagdating sa mga investor, kung confident ba sila. Kasi kagaya niyan, itong mga ibang bansa, itong mga ibang tao na mag-invest na nagbibigay ng pera dito, kung may tiwala pa ba sila, ganun ba? Kasi 'di ba? Kung ganito pala yung nangyayari sa natin, pamahalaan, hindi mo na maganda. Plus, public trust. May tiwala pa bang taong bayan? 'Di ba? Political yung normal pa ba ang natin? Stability. Oh. Ganun 'yun. Kaya ito si Alan, yan yung mga niya, out of view na mangyayari. Gutom na ang taong bayan. blame them for trying. But mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's Yan sinasabi ni si Matibag. Oo, nagsisinungaling talaga sa presidente. Totoo naman 'yun. 'Di ba? Ano sinabi niya sa presidente? Sir, wala na kami doon. Ba't nandun yung taga-NBI? Tapos ang binigyan pa ng suspende itong taga-Sergeant at Arms. Kaya dismayado si Alan Cayetano. Gusto din niya, pati si Matibag, isuspende. a lot of lies, misdeception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta doon lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumama. How does that feel like? Parang you're walking on eggs. Ganun ba yun? Very thin line. It's what? 13, 11? Yeah, pero and then alam mo, yung dalawang The last time I felt like this yeah? was during the time ng Hello Garci. Kasi it's just so pure. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have Ngayon mga idol, excuse me, bilang Senate President talaga, ang pagiging responsibilidad mo, lalong-lalo na dyan, sa takbo ng impeachment trial kay Inday Sara, ay napakabigat. Kaya sabi niya, Lord, kung ilalagay mo ko dyan, ganun, masaya ako, tatanggapin ko, at gagamitin niya sa tama. Ganun yun. Tapos, ang pressure kasi dyan, nasa kanya, yung decision di ba? Nasa kanya itong mga,
tuloy mo, sagutin mo, mga ganun ba? Kasi korte yan naman yan, korte mga idol. Mabigat ang pasan niya. Eh, di ba? Wala sa case niya, kumbaga, walang kaibigan-kaibigan, trabaho lang. Di ba? Ganun ang labanan dyan. Kaya, ang bagay talaga dyan, si Cayetano kumpara kay Soto. Di ba? Kasi magmumukhang tayo dyan. Sus, naku po. Magmumukhang katawa-tawa talaga ang mangyayari dyan kung si Soto. Di ba? Ganun yun. Dapat may alam, mataas ang IQ, ang sagot, pag sumagot, di ba? Na maano yung mga, hindi lang kasi sila ang nanonood dyan, mga idol, buong mundo. Oh, di ba? Kaya nag-alala rin to si Alan Cayetano. Itong mangyayaring impeachment ay, sa totoo lang, ay hindi maganda para sa ating mga Pilipino. Kasi ang daming mga problema, dami na rin problema, mga idol. Hindi lang naman pagkain eh. Hindi lang gutom. Ang problema, corruption talaga. Malalang corruption. Kaya dito natin mapapatunayan yung itong mga taga-akusa dyan, itong taga-house. Humanda sila kay Inday Sara, mga idol. Kita nyo, si Tatay Digong nga, kung hindi lang binulgar ni Tatay itong nangyaring itong mga gold bars na yun. Sino nagsiwalat nun? Si Tatay Digong yun, di ba? Oh, nabalitaan na lang natin mga ilang nandun nga. Mga Duterte, Inday Sara, binulgar niya. 2 tao lang ang may hawak ng pera ng bayan. Yung speaker at saka si Saldico. Doon nagsimula lahat. Kasi ayaw ni Inday Sara, di ba? Sabi nga niya, siguro natunugan ni Inday na mukhang hindi magandang ginagawa ng ngayon. Umiiwas na siya. Umiiwas na talaga siya. Kaya sabi niya, ginulo niyo ako, nagtatrabaho ako dito ng maayos. Kasi, kailangan talaga nilang guluhin si Inday. Balakid nila yan si Inday at ang mga Duterte. Pagdating sa panahon. Kaso, hindi nila alam, advance mag-isip ang Duterte. Itong kampo ng mga Duterte. Advance mag-isip. Kaya nga wala silang mapukol dyan sa mga Duterte, kundi kung ano-ano na lang. Kung ano-ano, si Tatay Digong, war on drugs, Inday Sara, lalo na kay Inday, wala silang makita. Ngayon, hindi nila mabasag si Inday Sara sa 125 confidential fund. Ngayon, kung ano-ano na lang, billion, meron na namang bago. Ilang impeachment nila nag-try dyan? Ito. Ngayon lang ito nadala dyan sa Senado. Umabot yatang 10. Ngayon, inaantay-antay ni Inday Sara to itong panahon na to. Dito talaga natin malalaman lahat at tayo'y magugulat. Eh siyempre, itong mga taga-house, hindi lang naman sila ang pwedeng maglabas. Maglabas ng mga ebidensya. Lalo-lalo na si Inday. Vice President yan, kung kumbaga marami rin niyang alam kumpara dun sa kanila. Ito ay larong politika. Larong politika to mga idol. Kung wala lang tong social media, wala tayong mga, naku po, matagal na ang Duterte nasira. Kasi, ang tumatakbo nung mga panahon na wala pa itong mga social media ay itong mga matataas na network. Which is, alam natin yan, mayroong silang humahawak sa kanila. Alam natin yan, di ba? Ramdam natin yan. Kaya hindi pwedeng sabihin nila na kaya nga dito na lang tayo sa SMNI manood. Ganun yun. Kaya mangyayari talaga nito, itong nangyayaring impeachment kay Inday Sara. Tingin ko ay magiging pabor yan kay Inday Sara. Kutob ko lang ha. Kutob ko lang. Mas magiging pabor ito kay Inday Sara. At lalong mas lalakas at ang magtitiwala. Mas grabe. Grabe ang mangyayari nito. Itong proceeding na itong parating na impeachment.
Dito natin makikita lahat. Lahat ng baho nila dyan sa loob. Lahat ng baho nila dyan. Kaya napaisip din ako bakit kaya maraming nag-yes? Bakit kaya maraming mga nag-yes? Bakit maraming mag-yes? Siguro, kasi karamihan sa atin, iniisip nila talaga, gusto nila talagang impeach, Inday. Which is, tingin ko hindi. Gusto nilang ilabas yung katotohanan. Yung katotohanan na hawak ni Inday Sara, yung alas. Mahirap mag-isip ng alam nila itong mga mambabatas, yung mga congressman, napakalakas ang Duterte. Alam nila mismo, kahit ma-impeach man yan si Inday, at ang taong bayan pa rin ang number 1 dyan kung sinong iupo. Alam nila yan. Alam nating lahat yan. Kita nyo, bakit ang dami na Yung mga nag-no lang talaga, yun talaga ay mga napakalinis yun. Talagang solid Duterte talaga yun. At walang bahid na kasalanan. Kumbaga, meron talaga doon mga nag-yes na talagang tumatanggap talaga. Tapos meron din doon na mga nag-yes na wala rin tinanggap pero gusto nilang i-yes para ilabas ang katotohanan. Kasi hawak ang alas ni Inday. Hawak ang alas ni Inday, mga idol. Mas nakakatakot ito pag naituloy ang impeachment. Mas nakakatakot yan. Kasi alam nila na si Inday Sara may hawak Alam nga pati nga itong mga Marines Di ba? May mga ebidensya silang mga Ganito yon. Lalong-lalo na kay Inday Sara. Kaya kaabang-abang itong impeachment na to. Ang mangyayari nito, palabas na parang bida ay binubugbog muna bago panalo pa rin. Ganon ang mangyayari dyan. Mas exciting. Yun lang yung ko. Kumbaga point of view sa mangyayaring impeachment ngayon. Imposibleng walang alas yan si Inday Sara, mga idol. Ibang klase ang mga Duterte. Si Inday Sara pa ay naantay-antay na niya to. Kasi gusto niyang linisin ang pangalan niya, mga idol. Sinira niyong pangalan ko. Nagtatrabaho. Kita niyo naman. Nagtatrabaho ng maayos yan. Ang Vice President, hindi ganun kalawak ang trabaho. Katulad kay Leni noon. Maliit lang ang trabaho ng Vice President. Pero, sa case ni Inday kasi, nagtatrabaho talaga. Gumagawa siya ng mga iba-ibang paraan at ibang sektor na makatulong pa siya. Aside sa pagiging DepEd niya noon, kasi mayroon siya mga programa. Marami. Kaya nga napatayo itong mga satellite na marami. Vice President na office, emergency, ganito, ganyan. In case of, kung nagtatayo siya ng ganun, in case of may mga sakuna, mga trahedya, kung saan yung pinakamalapit na satellite ng Office of the Vice President, yun meron silang tao o layunin na mag-responde agad, na tumulong, magbigay ng tulong, pagkain, mga ganun. Bibigay ng mga negosyo. Marami yan, mga idol. Hindi nababalita yan. Itong trabaho ng Inday Sara, wala kang makitang balita dyan. Makikita mo sa mga katulad natin. Mga ordinaryo lang. Akala mo nagbabalita. Kagaya ko. Sinasiwalat natin. Tayo ay buti nga may social media. Huwag lang mangloko, manira. Hindi maganda yon. Kasi tayong mga DDS, masa. Totoong serbisyo, at para sa bayan. Ganon din ang Duterte. Kung gusto nyo umangat, ang buhay natin kagaya ng Davao, andyan ang Duterte. Kita na natin yung Davao ngayon. Kita nyo na nangyayari. Davao lang yung kagaroon ng mga ganyan na kaganda-ganda ng bus, tapos libre. Dito nga sa ibang bansa, sa Japan nga, may bayad dyan. Samantalang dyan sa Davao, libre. Sana forever, ganun na. Di ba? Sana forever,
Sana all na lang, lahat ng syudad dyan sa Pilipinas ay may ganyang bus. Libre na rin. Di ba? Kung ang Duterte, kung may ganyang syudad, posible. Pagdating ng panahon, hindi natin alam, na masundan sa ibang karatig na syudad. Bakit kaya ng Davao? Di ba? Ganun lang yun. Kung kaya ng Davao, kaya ng lahat. Ganun lang yun. Kasi disiplina. Disiplina, mga idol. Kung gusto natin umangat ng ating bansa, bakit ka pa maghanap? Nasubukan na nga tayo noon. Di ba? Tatay Digong. Kung anong misyon ni tatay, yan ang misyon ni Inday. 100% mas lalo pang gagalingan yan. Siyempre, ayaw rin ni Inday Sara. Papa ko. Di ba? Ginalingan ni tatay noon, pandemic time, mas gagalingan ko pa. Sabi ni Inday. Ganun yun. Kaya humanda kayo, itong impeachment na itong mga idol, mas kaabang-abang. Para sa akin, mas kaabang-abang to. Kahit alam na natin yan, umpisa pa lang, wala pang impeachment na itong trial na sinasabi. Grabe na ang katakot-takot ang naririnig natin pagdating kay Inday Sara. Grabing paninira ba? Diba? Hindi na bago sa atin to. Kahit sino-sino na lang yung tao ang ilalagay nila. Ganon din yun kay Tatay Digong noon. Mga idol. Ganon. Style Dilawan. Di ba? Para sa atin, sana pumanig yung panahon para sa kabutihan. Yun lang yun. Kasi ang Duterte kasi, ang pinaglalaban lang natin ay bayan at mga Pilipino. Yun ang pinaglalaban ng mga Duterte. Kasi ilang dekada na tayo mga idol, kawawa ang Pilipinas. Hindi natin, ngayon lang tayo, dumating ang Duterte, nakaramdam tayo na proud tayo. Ngayon, iwan ko na, wala na ulit. Kaya sana, tayong mga Duterte sulid, laban lang. Para sa bayan at para sa mga pamilyang Duterte. At sana, at ang pamilya Duterte, huwag silang bumitaw sa taong bayan. Kasi nandito ang taong bayan, nagmamahal at naglilingkod din sa inyo, alang-alang sa ating bansa. Kaya maraming salamat mga idol. I hope na mag-ingat tayong lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-suporta ng mga Duterte. Huwag tayo maging marahas, idaan lang sa maayos at peacefully. Ganun lang lagi. At nakakabilib sa ating mga kababayan, lalo-lalo ng mga taga-suporta ni Tatay Digong at Inday Sara kay Bato. Salamat sa inyong mga tulong na binibigay na pagkain at tubig sa mga kapulisan. Kaya nakikita ko dito sa mga video. Kaya shout out sa inyo kung sino ka man at sino man kayo. Nakaka-proud at nakakataba ng puso. Ganyan ang Duterte. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. Mag-ingat mga idol. See you and magandang araw. Bye-bye.